Matapos ko nga magpahinga sa transient, pumunta na ako dito sa sunod kong destinasyon. Mahaba pala ang pila dito. Nandito na pala ako sa cashier. Nagbayad pala ako ng 100. Pero kung residente ka ng Baguio City, 50 pesos lang. Narito pala ako ngayon sa pinakakilalang garden ng Pilipinas. Ito pala ang Baguio Botanical Garden. Ito pala ay makikita sa pagitan ng Wright Park at Teachers Camp sa may Leonard Wood Road ng Baguio City. Pagpasok ko pa nga lang dito, bumungad na sa akin ang nagagandahang mga bonsai. Ito nga pala yung mga halaman na pinaliit, mga mini size na halaman. At dahil nga Baguio City ito, mga mura lang ang presyo nito. Kung gusto nyong bumili, iscan nyo na lang dito sa GCash. Walang bantay dito, kaya self-service ang pagbabayad gaya nung sa Batanes. Honest store kumbaga. Ang operation pala ng Botanical Garden ay nagsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi, araw-araw. Magandang pumunta pala dito Christmas season, November to January. Iba't ibang uri pala ng halaman na makikita dito, kagaya ng cactus, succulents at iba pa. At makikita nga natin yung mag-asawang matanda, ini-enjoy talaga nila yung lugar. Dito pala ako nagandahan sa mga bonsai na ito, parang maliliit na puno. Feeling ko tuloy nasa Japan na ako. Isa sa pinakasikat na magandang lugar pala sa Baguio City ang Botanical Garden. Para sa family bonding, sa tropa gala, dahil sa kaaya-aya at malamig na lugar. Pwede rin itong pagdausan ng wedding proposals kung gusto nyo ng pagninilay at maglakad-lakad habang kumukonekta sa kalikasan. Ipinagmamalaki rin pala ng Botanical Garden sa mga bumibisita ang nagtataasan nilang mga pine trees, makukulay na mga bulaklak, mga art gallery o Baguio Arts Guild at mga eskultura na nagpapakita ng iba't ibang seremonya ng etnikong grupo ng Cordillera, gaya ng mga igorot. Andito pala tayo ngayon sa Dahlia Garden. Nakikita natin sa kabilang side yung Sunflower Garden. Tapos dito sa kabila naman ay may cafe. Parang Starbucks, kumbaga. Dito kayo makakabili ng kape, ng tinapay, pang merienda. Noong araw daw, base sa history, ang dati daw tawag ng mga lokal sa Baguio Botanical Garden ay Igorot Village dahil may mga kubo na palamuti at magkakaibang pag-ukit ng mga Cordilleran sa palibot ng parke. Sa nakaraang dekada, tinawag din itong Centennial Park bilang pag-alala sa 100 taon ng Baguio City. Sa kasamang palad, noong 2021, naalala nyo, nilumpo ng COVID-19 ang buong mundo. Nag-lockdown dahil sa pandemic, kaya isinirado ito sa publiko. Pero may bright side naman, habang sarado sila, sinimula ng Baguio Botanical Garden ang pagsasaayos at pagpapaganda ng parke. Para sa muli pagbubukas nito sa publiko, ay mapapawaw ulit ang turista. Matapos ang 10 buwan na pagsasara, muli silang nagbukas sa mga turista na nanggagaling sa iba't ibang parte ng bansa. Kaya lang with safety protocols, magsusuot ng mask noon. Naikwento pala na sa akin ng taga Botanical Garden na mas naging kaaya-ayang parke matapos sumailalim ito sa rehabilitasyon. May mga nadagdag na native na puno, mga halaman at bulaklak na talaga namang organisado. Ang mga hardin ay hinati sa mas maliit na bahagi upang pagbuklod-buklurin ang mga halaman at mga puno. Nakikita pala natin ngayon yung souvenir shop. May mga restroom din pala dito na napakalawak at napakalinis. Masasabi ko sa akin sarili na ang Botanical Garden ay simbolo. Kaya ipinagdiriwang ng Baguio City taon-taon ang Flower Festival o Panagbenga Festival. Siya nga pala, hindi ko naikwento dun sa labas yung nakikita natin na may Baguio Botanical Garden na sign. Meron pala dun mga native na igorots. 20 pesos pala ang pa-picture kada isang tao sa kanila. Para sa mga pet lovers naman dyan, pwede nyong ipasok yung mga alaga nyong hayop dito. Pero lalagyan nyo ng diaper para hindi magkalat. Siya nga pala, sa labas may parking area sila. Yung light vehicles, 35 pesos daw para sa unang 2 oras. At 10 pesos ang dagdag kada oras kung mag-extend ka pa. Para naman sa mga motor, 10 pesos lang sa unang 2 oras. At kung mag-extend ka, magdadagdag ka ng 5 piso. Mahigpit palang pinagbabawal ng Baguio Botanical Garden ang paninigarilyo, pagkakalat, vandalism at yung pagkuha ng mga halaman. Pumasok na nga tayo dito sa Korea Garden, para ka talagang nasa Korea. Yung landscape ng mga puno, yung halaman, ganun na ganun yung napapanood natin sa K-drama. May mga makikita rin pala tayo dito na malakristal na sapa at maliliit na lawa, kasama ang mayayabong na pine trees. May mga bagong atraksyon rin na talaga namang pinaganda pa, kaya naman napaka-worthy ang pangalan ng Baguio Botanical Garden.
Tinutuloy ko pala yung paglakad ko dito at napadaan ako dito sa stone step o daanan. Nakikita pala natin ngayon sa stone step yung mga maliliit na Buddha. Meron din ditong kawayanan. Talagang mapapawaw ka sa ganda dito. Para ka na rin nakatapak sa Japan o sa South Korea. Napakaganda pala ng malaking bato na ito. Patungo pala tayo dun sa may Japanese tunnel. Yung nakikita niyong kulay pula na arko. Yun na yun. Nakikita na pala natin ngayon yung Japanese bridge. Sa ibaba nito ay may mini pond. Merong mga isda dyan. At meron din mga lotus. Or mga lilis. Maririnig pala natin yung lagaslas ng tubig mula dun sa mini falls. Sabi nila pag nagagis ka daw ng coins doon, matutupad ang iyong kahilingan. Susubukan kong ang puntahan at pasukin ang makasaysayang Japanese tunnel na binuo ng mga sundalong Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang haba pala nito ay 150 meter. Sa bungad pala nito ay medyo creepy na kasi madilim sa loob nito. Dilim. Dilim. Ano yun? Si Ernie dito tapos? Pag lumingon ka, akin ka. Ang Japanese tunnel palang ito ay mayroong 150 meter. Malamig sa loob nito na para kang inilibing. Muli itong binuksan sa publiko matapos ang rehabilitasyon. Ang daanan ng tunnel ay madilim na maze na nagsilbing taguan noong 1940s. Huwag ka lang lilingon, dire-diretso lang ang tingin at baka pag lumingon ka sa gilid-gilid, makita mo ang mga tauhan ni Yamashita. At isa pa sa nakakatakot dito ay baka merong mga ahas sa loob nito dahil isa nga itong kuweba, hindi natin masabi. At dahil nga bundok pala ito, may dumadaloy pala kung saan na tubig. Mas maigi palang magtsinelas kayo rito kasi madulas ang daan at basa. Kaya ingat lang sa paglalakad. Siguro may mga namatay ditong Hapon noon. At iniwan ko na nga sila dahil kukulangin pala ako sa oras dahil marami pa akong pupuntahan. Limitado lang kasi ang araw ng pag-stay ko sa Baguio. Sa ngayon ay hinati pala ang Baguio Botanical Garden sa iba't ibang pangkat ng hardin na ipinapakita ang matibay na pagkakaibigan ng Baguio City sa bansang Amerika, China, Japan, Korea at Thailand. Kada hardin ay may kanya-kanyang tatak o trademark na kumakatawan sa kani-kanilang bansa. Di pala kayo maliligaw dito dahil may mga arrow sign naman kung saan yung mga lokasyon na gusto nyong puntahan. At dahil nga pumasok na ang Year of the Wooden Dragon ngayon 2024, ito mga palaran ng mga zodiac sign. Para sa mga taong pinanganak sa panahon ng daga, buhay na sa trabaho at business, ingat lang sa pagwawaldas ng pera dahil di sa lahat ng panahon ay umaapaw ang biyaya. Sa Year of the Ox naman, madalas ang di pagkakaintindihan sa pamilya at pinagtatrabuhan, magigpit ng sinturon dahil maalat ang pasok ng salapi. Sa Year of the Rabbit naman, 50-50 ang swerte at kamalasan, iwasang mag-invest, mag-isipang maigi ang mga desisyon, ingatan ang usapin tungkol sa pera, pagplanuhang maigi. Sa Dragon naman, pinapayuhan na kunin lamang ang responsibilidad ayon sa kakayanan. Huwag bida-bida, hindi ka tagapagmana, huwag maging materialistic, huwag maniwala sa pangako ng iba, ingatan ang pananalapi. Sa Year of the Stick naman kagaya ko, bibiyayaan ng kalakasan. Mararamdaman na magaan ang halos aspeto sa buhay, buhay na sa bagong negosyo at trabaho. At huwag makakalimot sa pamilya. Sa Year of the Horse naman, susubukin ng tatag sa buhay. May mga unexpected happenings na mangyayari. Maging pasensyoso at optimistic. Sa pera, di masyadong hirap.
Hamon lang kung paano ipunin at panatilihin, iwasan magwaldas at padalos-dalos na desisyon. Sa Year of the Goat naman, may oras na magaganda at pangit ang kakalabasan kahit na pinagsikapang maigi sa pag-ibig at pamilya. Pag-isipang maigi ang kalalabasan ng iyong pinipiling landas. Buenas naman pala ang taon na ito para sa mga unggoy, doble at magiging triple ang bunga ng mga pagsisikap. Buenas sa negosyo at trabaho, huwag kalimutang magsubi o ipon para laging hindi maubusan. Dito naman pala tayo sa mga pinanganak na Year of the Rooster. Pabulusok pababa at pataas ang Year of the Rooster, maging matyaga at mapagmatsyag, maalog sa pananalapi, sa usaping pag-ibig, idaan sa usapan, huwag susuko sa buhay. Malas naman ang taon ng mga aso, di maganda ang kahinat na ng buhay, huwag daw kalimutang magdasal dahil mapapadalas ang away. At marami pang kamalasan. Para naman sa mga pinanganak sa taon ng mga baboy, magiging madali at magaan ang buhay. Bago dumating ang tag-araw, mararamdaman ang magandang mangyayari, magiging inspirado ang puso, hayaan ang kapalaran na magdikta. Sa madaling salita, buenas ang pasok sa kanila ng 2024. Para naman sa mga Year of the Tiger, pairali ng gusto ang diskarte at pasensyoso, panatilihin ang kasipagan at abilidad para sa kaulwahan ng pananalapi, maging maingat sa mga bagong makikilala. Sa mga nasabi ko, tayo pa rin naman talaga ang gagawa ng ating mga kapalaran sa buhay. Ito pala yung signage ng Filipino-Chinese Friendship Garden. Dito natin makikita yung mga contributors ng garden. Ngayon, naakyat pala ako dito sa Chinese Pavilion ba to o temple para makita ko yung view sa baba ng botanical. Mali, sorry. Mula nga dito sa taas, makikita natin yung mga pine trees, yung mga bulaklak, yung mga templo na nasa baba. Talagang napakaganda ng tanawin pag nandito ka sa taas. At malamig rin. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always